At yung mga kapatid na nandito po sa Panambahan, welcome po sa lahat ng nasa online and offline. Isang karangalan po muli na tayo ay magsama-sama sa pagkakataong ito to worship Him. So, last week, o this month, ay ating pong yung series ng ating devotion is more about importance of prayer and fasting. Nung nakaraang linggo, si Kuya Alan ay meron siyang 2 punto na pinagkaloob na binahagi sa atin. At ngayon po ay 2 punto rin, 2 points para po ipagpatuloy natin yung kahalagahan po ng prayer and fasting. Alam natin na tayong mga lingkod ng Panginoon, tayong kanyang mga anak, okay? Meron tayong tinatawag na spiritual discipline. At sa buong taon pong ito ay pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga discipline na ito. Sige po, samahan niyo ako sa maikling panalangin bago tayo mag-devotion. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito. Tunay Panginoon na wala ka pong katulad at ikaw lamang, O Diyos, ang aming dapat purihin, sambahin at takilain. Pagpalain mo, Panginoon, ang gabing ito, override my preparation. And I pray ang malayang pagkilos po ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa lahat ng kapatid na nasa online at nasa offline ay patuloy nga pong maintindihan, maunawaan at maisapamuhay ang iyong mga salita, especially sa mga gatong pag-aaral namin. We praise you, we magnify you, O God. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Okay, so the importance of prayer and fasting. Alam natin yung fasting ay isa sa pinaka-importante o yung prayer and fasting is the most important discipline sa mga anak ng Panginoon. Alam natin, no, when Jesus Christ ay ito'y open secret. Alam ng lahat, nabasa natin sa Biblia, after na siya ay mabaptize, yung water baptism niya doon sa Jordan River ni John the Baptist, at after nung in-announce ng Ama, at yung sinugo ang banal na Espiritu, and then Jesus Christ pleased God sa nangyari. At ang pangalawang nangyari after nung water baptism ay when Jesus Christ began His earthly ministry. Bago niya simulan yung kanyang ministry, alam natin that nagkaroon siya ng 40 days and 40 nights na period of prayer and fasting sa wilderness. Okay? Sakto, nung nakaraang linggo, pinag-aral natin yung Genesis nga, no, na yung nilikha ng Panginoon ang tao. At sabi nga doon, walang gagawin si Satanas kundi sirain yung magandang plano ng Diyos sa tao. Kaya naman, tayong mga anak ng Panginoon, as we practice our spiritual discipline, wala ring ibang gagawin si Satanas kundi sirain tayo. I-distract tayo, o bigyan tayo ng mga bagay na bibigyan tayo ng sobrang maging busy sa lahat ng pagkakataon until na makalimutan natin yung importansya ng prayer and fasting. Okay? Kaya nga doon, sabi doon sa slide natin, sabi doon, the enemy of our soul does everything in his power to hinder our understanding and the practice of prayer and fasting. Alam natin, the enemy of our soul ay si Satanas ito, no? Binibigyan tayo ng mga bagay na kung saan i-distract tayo to focus. Especially, alam mo, pagka tayo ay nagpe-pray na, no? Ito na yung mga time na parang inaantok ka na, lalo pagka nagbasa na ng Bible, para siyang sleeping pills. Kinabukasan na yung amen. At alam ko maraming makaka-relate dito, pero sabi nga, everything ay gagawin in His power. Satan will do everything in his power to hinder our understanding and our practice of fasting with prayer. Kaya naman importante po mga kapatid that sa pagkakataong tayo po ay nagpa-practice ng ating spiritual discipline, alam natin that kung gusto nating maging successful yung pong ating spiritual discipline, yung ginagawa natin, kung gusto natin maging successful na tayo mga tinawag ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, syempre, we must engage the spiritual discipline of fasting sa lahat ng pagkakataon. Importante po ito. Sa lahat ng ating gagawin, mga desisyon na ating gagawain, sa mga dealings natin sa ibang tao, sa pakikisalamuhan natin, sa lahat po ng ginagawa natin sa trabaho, sa ministry, sa family, sa personal na desisyon,
kailangan tayong mag-engage into yung spiritual discipline dahil napaka-importante po na lagi natin kinakausap ang Panginoon. At alam natin, when Jesus returned to heaven, di ba, dun sa Acts, wala tayong mababasa dun sa Acts, kundi merong mga, they practice, they continue yung habit of prayer and fasting. Until sa panahon po natin ngayon, we encourage our church, our member, na tayo po ay magpatuloy at bigyan natin ng importansya yung kahalagahan kung ano ang makukuha natin sa prayer and fasting. Last week, pinag-usapan natin doon sa yung unang point na sinabi ni Kuya Alan dito, yung prayer and fasting, okay, ay sabi doon, merong power to overcome Satan and his minions. Kung babasahin po natin yung Matthew 4, 1 to 11, ito yung tinukso ni Satanas si Jesus. Di ba? Ito yung chapter na Matthew 4, verse 1 to 11. Okay? Makikita natin dito na sa lahat ng 3 beses na tinempt ni Satan si Jesus Christ, alam natin na sa lahat ng kanyang pagpupursigi na madistract si Jesus Christ doon during his prayer and fasting, hindi siya nagtagumpay. Di ba? Ano ba yung tatlong yung sabi doon? Sinabi ng diablo, kung ikaw nga yung anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tapos yung pangalawa niya pang, di ba, yung temptation na pag tukso kay Jesus, sabi doon, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito, pinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko naman sa kanino mang naisin ko, sabi ni Satanas. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo ang lahat ng ito. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat. Ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Aba, hindi pa rin nakontento. During that time, ginawa niya pang 3 yung pagtukso kay Jesus. Sabi doon, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw'y itatagubilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan, at sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Grabe, no? Alam ni Satan, yung nakalagay din sa Bible. Ginamit niya rin yung kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At doon sa verse 13, ang sinabi, pagkatapos tuksuhin si Jesus, sa lahat ng paraan, umalis ang diablo at naghihintay ng ibang pagkakataon. Prayer and fasting will help us, will give us power to overcome Satan and his minions. Ganun ka-importante yung prayer and fasting. At pangalawa, prayer and fasting is a preparation for the work of God. Alam natin si Jesus Christ, bago niya simulan yung kanyang ministry, nagkaroon siya ng 40 days prayer and fasting. Hindi naman natin sinasabi, lahat kayong maglilingkod sa Panginoon, dapat magkaroon din kayo ng 40 days na prayer and fasting. Hindi naman sinabing ganoon. Pero klarong-klaro na sinabi sa Biblia, na katulad ng ginawa ni Jesus na halimbawa, He did kung ano yung sinasabi ni Jesus na ito yung dapat nating gawin talaga. In fact, sabi nga doon, tandaan natin kung ano man ang ililid sa iyo ng Panginoon. 1 araw, 2 araw, 3 araw, once a week ka mag-prayer and fasting, once a month. Lahat ng ito ay hindi doon sa haba o dami. Kung hindi, kung saan maluluwalhati ang Panginoon. Pero tandaan natin, as we pray and fast, bukod sa hinahanda ka ng Panginoon, meron pa siyang magandang gagawain para sa iyo. Yun yung 2 punto. Kaya naman sa gabing ito, itutuloy natin. Ano yung pangatlo at pang-apat na punto na pag-aaralan natin? Ang sabi doon sa number 3, yung prayer and fasting, gaano to ka-importante? Sabi doon, hearing clearly what the will of God is about any matter. Malinaw na maririnig mo kung ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa anumang bagay. Magiging malinaw ang lahat kung ano ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay mananatiling mananalangin sa kanyang presensya. Bakit nagpa-fasting? Para i-divert mo yung attention mo hindi sa food, kundi sa salita ng Panginoon. Okay? Dito sabi doon, ang Panginoon kadalasan ay nagsasalita sa atin, mag-fasting man tayo o hindi. Anytime
the Lord will talk to us. However, tandaan po natin lahat na sa araw-araw po ng sandali ng buhay natin, we are always engaged sa spiritual warfare. Meaning to say, nandyan si Satanas, maghihintay siya ng pagkakataon na tayo ay kanyang tuksuhin, i-distract, mawala, mag-backslide, tumalikod sa Panginoon. Yun ang plano niya eh. Kaya naman sabi doon, dapat tayong lahat upang patuloy nating makita ang kalooban ng Panginoon, marinig, sabi doon, alam natin that we are engaged sa spiritual warfare. Therefore, tayo rin naman ay magkaroon ng agresibong suporta na kailangan. Ano yun? Prayer and fasting. Ganon ka-importante. Sinabi sa Romans 12:1 and 2, sa verse 1 ang sabi doon, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. As you pray and fast, as you praise and worship the Lord, ang sabi doon, let us offer our bodies as a living sacrifice. Dito ipinakita ni Pablo na katulad din ni Pablo at katulad din tayo. Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. He is one of us, si Pablo, si Apostol Pablo. Siya rin ay naging makasalanan at iniligtas siya ng Panginoon, parang katulad din po natin, sa pamamagitan po ng pananampalataya dahil ito ay regalo ng Panginoon. Kaya tayo ay magkakapatid sa harap ng Panginoon. At dito ay pinamamanhik o kinakausap tayo ni Pablo that let us recognize yung mayamang awa in view of God's mercy. Dito ipinapakita na sa buhay natin, ano man yung meron tayo ngayon, blessing, trabaho, pagkain, pag-iingat, provision, pera, pamilya, lahat, sabihin mo na meron ka. Lahat ng ito ay awa lamang ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, in view of God's mercy, sabi niya, let us offer ourselves as a living sacrifice. Living sacrifice. Ano man yung meron tayo, yung isip mo, yung mata, yung kamay, yung bibig, yung buo mong katawan, dahil tayo, nung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nag-indwell po sa atin. Therefore, kung ang banal na Espiritu ay nag-indwell sa akin, meron akong tinatawag na conviction. And that conviction leads me to repentance. As we see yung goodness ng Panginoon, it will always lead us to repentance as we continue to praise and worship our Lord. Sabi doon, we are continually also giving our life as a living sacrifice. Panatiliin po natin yung prayer and fasting. Dahil dito po natin makikita kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Maraming tao ang nagtatanong, ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Sino na nga ba yung papakasalan ko? Sino ba yung isasama ko sa dambana? Ano ba yung bibilihin ko? Ano ba yung mga desisyon ko? Pupunta ba ako na ibang lugar? O mag-i-stay ba ako rito? Magtatayo ba ako ng business? Shall I continue to serve the Lord? Lahat ng ito ay malalaman po natin ang kalooban ng Panginoon if we continue to offer ourselves as a living sacrifice and do not conform. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, but be transformed by renewing of your mind. Paano i-renew yung mind? As we pray, as we fast, as we read our Bible. Ito yung mga pagkakataon na pinapakita sa atin ng Panginoon in response to God's mercy, sa forgiveness ng ating mga kasalanan. Therefore, sabi doon, huwag naman tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kung ginagawa ito ng hindi
ng taong walang pagkakilala sa Diyos at gagawain mo na may pagkakilala sa Diyos, ano ngayon ang kaibahan nito sa kanila? Wala. Di ba? Pero kung ikaw ay hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan ito, okay, iba yung pananaw mo pagdating doon sa mga bagay-bagay. Okay? Dito makikita na ang saya pala nung merong Kristo sa buhay. Kasi may malaking kaibahan. At dito makikita natin mga kapatid na sinasabi ni Pablo na lahat ng ating pleasure, lahat ng ating possession, lahat ng status natin, lahat ng ito ay ipagkaloob din natin sa Panginoon. At habang ito'y pinagkakaloob natin sa Panginoon, sabi doon, then you will be able to test and approve what God's will is. Ano ang kalooban ng Panginoon? His good, pleasing, and perfect will. Nawa lahat tayo po, okay, ay magpatuloy na kung saan manatili sa presensya ng Panginoon. At lagi natin tanungin sa araw-araw, Lord, ano ba yung gusto mo sa akin sa umagang ito? Pagkagising sa umaga. Lord, ano po ba yung mission ko sa araw na ito? Sino po ba yung kakausapin kong tao? Lord, sino ba yung share ko ng gospel? Kasi lahat ng mga gagawin natin, sabi doon, tandaan natin that what is truly a good, acceptable, and perfect will of the Lord will be used of my life for His purpose and not for my own. Gusto mong malaman ng kalooban ng Panginoon? Offer your life, your time, your treasure, your talent. At tanungin natin sa Panginoon, Lord, ano po yung purpose mo sa akin sa umagang ito? As if everything na ginagawa natin, do it for the will of the Lord. Dahil ito po yung ating kailangan. Pangapat na punto. As we pray and fast. Sabi doon, the importance ito is we are petitioning heaven for God's will to come to pass. Dito pinapakita po na merong isang propeta, si Ana, okay, si Prophet Ana, na kung saan isa siya sa nagkaroon ng prophetic anointing bago ipanganak si Jesus, ay bago siya i-dedicate sa temple, at naka-record naman ito. Sabi doon, coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of Him to all those who look for redemption in Jerusalem. Basahin po natin. Luke 2, verse 36. Sabi doon, there was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after marriage. Dito, inintroduce ang isang tao na kung saan ang pangalan niya ay si Ana. Walang ibang binigay na description kay Ana, kundi dito lamang sa talatang ito. Okay? At dito sinabi, depende kung anong translation yung gamit natin, dito ay parang hinahalin tulad na si Ana ay 84 years old na. Okay? And then siya ay isang widow, at dito pinapakita rin po na siya ay tinawag na propeta that time. Okay? Si Ana, katulad ni Simeon, okay, silang dalawa ay devoted to God. At ang dalawang tauhang ito, dun sa Lucas 2, pag binasa niyo yung chapter 2, makikita niyo dun si Ana at saka si Simeon, ay si Ana ang nagsimulang i-proclaim yung pagdating po ng ating Panginoon. Okay? At makikita natin doon sa susunod na talata, sa 37, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshiped day and night, fasting and prayer. Dito parang sa salitang ito, sa talatang ito, ay ipinapakita that inubos niya na yung kanyang oras, since balo naman siya, yung kanyang oras sa panalangin, sa fasting, at pagluwalhati sa ating Panginoon. Okay? Dito ipinapakita po na si Ana doon sa Lucas 2:36 ay she lived most of her life as a widow. Okay? Dito rin pinapakita na si Ana that time, okay, ay
Isa siya doon sa nagsabing nag-echo ng ideas that she tells everyone the good news sa Lucas 2 verse 38. Ang sabi doon, coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Here, ipinapakita po, when Jesus is brought doon sa temple, nung siya ay pagkabata pa, hanggang doon sa purification rites, at least dalawang tao po yung makikita natin sa Lucas 2, verse 22 to 24. Isa si Simeon at isa dito ay si Ana. Okay? Ang dalawang ito na nabanggit sa Biblia, okay, nakatulong sila to proclaim yung pagdating ng Panginoon. At the same time, makikita natin doon sa buhay ni Ana that she is led, guided by the Holy Spirit para mag-participate sa event na ganito. Meaning to say, tandaan natin, the importance of prayer and fasting, una, power to overcome Satan and his minions. Pangalawa, preparation for the work of God. Pangatlo, hearing clearly what the will of God is about any matter. At pang-apat, petitioning heaven for God's will to come. God's will to come to pass. Sa lahat ng ito, tandaan natin, as we practice our spiritual discipline, prayer and fasting ay napaka-importante po. Hindi ko po alam sa inyo kung pagkagising nyo sa umaga, sa buong maghapon, kung saan kayo humuhugot ng lakas. Okay? Kung saan kayo humuhugot ng lakas. Hinalin tulad po ang buhay natin sa parang isang balde. Isang balde. Kunyari ikaw ay isang balde, pero yung balde ay maraming butas na maliliit naman. Alam natin na kapag itong balding to ay pinuno natin ng tubig at merong butas ang balde, ano mangyayari sa tubig? Matatapon, tutulo doon sa butas. At habang yung balding ito ay paglagay mo ng tubig, hindi naman tatagal pati. Mauubos yung balde. So ano dapat natin gawin para yung balde ay mapuno? Kahit sabihin siya ay butas. All we have to do is itapat natin siya sa gripong may tumutulong tubig. Ganon din po ang buhay natin. We all need Jesus. Let us continue to check ourselves. Let us continue na ma-feel ng Holy Spirit araw-araw. Dahil ang buhay po natin ay parang balding butas. Para gusto mong mapuno ng banal na Espiritu, mapuno ng kanyang kalooban, ng kanyang mga salita, tapat tayo dun sa source ng water. And that is Jesus. Ganyan po kaimportante ang panalangin at ang pag-aayuno. Tayo manalangin. Heavenly Father, sa amin pong maikling devotion, nawa po ay patuloy naming makita ang importansya ng prayer and fasting. As we continue, or as we going to start sa iba naman ng ministry nila, I pray, Lord, na makita nila that yung prayer and fasting will help us to overcome Satan and his minions. And we believe, O Lord, you are preparing us for the work of God, your ministry. And we want to see clearly kung anong kalooban mo sa buhay namin. At ang kalooban mo nawa, Panginoon, ng masunod, ang lahat ng ito ay matatagpuan namin habang kami po ay nag-aayuno at lumalapit po sa iyo. Bless mo nga po ang mga kapatid kong nakikinig sa gabing ito. As we continue to pray, yung mga kapatid namin ay papakita namin mamaya sa aming bullets. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bago tayo magpunta doon sa ating pong tawag dito, prayer, yung corporate prayer, we have some short announcement lang po. Okay? Announcement, okay, every Tuesday po, okay, every Tuesday, 8 o'clock, okay, ating pong pag-aaralan ng 2 buwan, yung tinatawag nating Who is God. Yan po yung series natin. Every Tuesday. Nagsimula tayo last Tuesday at yung pong part 2 ay sa this coming Tuesday po, next week. And then, alam natin na every Thursday yung ating intercede at ang series po natin sa loob ng 1 buwan is the importance of prayer and fasting.
So balik tayo sa next Thursday dahil yung part 3 ay mapapakinggan po natin. And then, every Friday, alam natin, worship with us in person sa mga kapatid namin na nanonood po. Kung gusto niyo pong mag-join sa amin sa offline o dito po sa Panambahan, tawag lang po kayo, timbre lang po. And we love to hear from you. And you are welcome po. At ang ating pong series ay tinatawag natin yung pong una hanggang ikatlong biyernes ay pinag-uusapan po natin yung Genesis o yung the beginning, yung Genesis. Ito po ay yung study through the book of Genesis. At tuwing ikaapat naman po na linggo, ikaapat na biyernes po ng buwan, ay meron tayong bagong series o yung sub-series at pag-aaralan naman natin yung Psalm 139. At panghuli, sa lahat po ng mga kapatid na who wants to join sa aming pong life group, sabihan niyo lang po kami and we love to have yung pong discussion. We would love to discuss or talk about yung goodness and faithfulness ng Panginoon through our life group. Okay? So, purihin po ang Panginoon. And ngayon naman po, sa ating pong corporate worship, magpa-flash po kami sa screen ng mga prayer points. And then every 2 minutes po ay nagbabago po ito. So tingin lang po kayo dun sa screen. And then after that, we will close in prayer. Salamat po.
Praise God. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa reminder sa amin ng devotion that we need to give importance po dun sa prayer and fasting. Tunay, Panginoon, na kami po ay kinakausap mo sa mga bagay ng circumstances, sa iyong mga salita, sa mga lingkod mo. At patuloy, Panginoon, samahan namin ito palagi ng aming pag-aayuno at panalangin upang ang kalooban mo po ay patuloy naming makita, maranasan, at mamuhay kami, Panginoon, ng meron pong kabanalan at pabuhay kami, Panginoon, na magbibigay luwalhati lamang sa iyong pangalan. Lord, aking pong dinadalangin ng mga kapatid namin na kasama po namin sa prayer and fasting na ito, sa intercede po na ito, na patuloy po silang pagpalain sa mga kapatid na nasa work, sa kanilang pag-uwi mamaya, ingatan mo nga po. At dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid na hindi po namin kasama. Lord, I pray na ikaw po ang kumausap po sa kanila at patuloy na makita ng mga kapatid namin ito how good and great you are. It's not about the activity, but it's all about you. Dalangin po namin ang aming pong panambahan bukas ay patuloy po na may magawa namin. At sa pagkakaloob mo, hayaan mo, Panginoong, ma-express po namin yung faith namin sa lugar na ito at magbigay luwalhati po ito sa iyo. Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid at kita-kits po tayo bukas. Maraming salamat po at good night po. God bless.